Mga kaibigan, bago natin simulan ng part 2 ng kwento ni Jerry, ay kung maaari ay pakinggan nyo rin po ang unang bahagi ng kanyang kwento para malaman kung paano ito nagsimula. Ngayon ay atin ang sisimulan ng ikalawang bahagi ng kwento. Pero bago ang lahat ay wag po munang kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating video. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi kayo nakasubaybay sa mga bago nating kwento mula sa ating mga tagapakinig. Habang papalapit na ang kompetisyon, ay mas lalong tumitindi ang tensyon. Ang buong klase namin ay hati ang opinyon kung sino ang mananalo. Siyempre po ako ang nasa huli sa mga choices nila na pwedeng manalo. Naintindihan ko naman po sila lalo na't hindi naman talaga ako kagalingan. At alam din naman nila na ang guro lang naman namin sa AP ang pumilit sa akin na sumali. Gaya nga po ng sabi ko, mababa ang aking recitation. Hindi naman po ako bobo, Kuya Alex. Sa totoo lang po, alam ko naman po talaga ang sagot pero di ko po yun pinapaalam. Mas pinipili ko na lamang po na manahimik at antayin na lamang na kusa akong tawagin. Sa section din po namin ay talagang laging may digmaan kapag recitation na. Kaya nga po ng sabi ko ay marami sa section namin ang talagang matatalino. Ang mga nasa top 10 students lamang po ang nagpapalitan pagdating sa recitation. Pero syempre di hamak na mas mataas sa kanila si Cathy at si Christoph. Kaya nga po minsan ay madalas na inaasar silang dalawa. Kaya nang, alam nyo ba bagay kayo? Kung wala lang jowa si Cathy, mas gugustuhin ko pa na maging kayo. Ay, sila na naman dalawa. Mga ganong klaseng asar na minsan ay nakakainis na. Lalo na kapag naririnig ko. Kaya nga minsan ay binubulong ko na lamang sa isipan ko na mas bagay kaya kami. Kuya Alex, isa rin po yan sa mga dahilan kung bakit palaging nagsiselos ang boyfriend ni Cathy. Pero sa nakikita ko ay si Cathy naman po mismo ang gumagawa ng way para iwasan si Christoph. Kaya nga bihira niya lamang din po itong pansinin. Ilang araw na lamang ay magsisimula na ang kompetisyon. Siyempre kinakabahan, lalo na 3 ang makakalaban ko ay mga top students ng klase namin. Isang top 1, top 2 at top 3. Habang ako, eto, alitap-tap lamang. Hindi po ako pasok sa top 10 kaya marami pong nagtataka kung ba't ako nasama at hindi ang mga nasa top 10. Kaya po minsan na hindi maiwasan na magparinig sa akin ng mga kaklase ko. Kaya po nang, ba't kaya may nasaling kit-kit? Unfair naman kung sino pang hindi matalino siya pa nakasali. Nangopya lang naman siguro yan sa mga exams kaya mataas. Di naman talaga yan magaling. Kuya Alex, sobrang sakit po ng mga salitang naririnig ko mula sa kanila. Lalo na pag habang kumakain ka tapos maririnig mo mga kaklase mo na pinag-uusapan ka. Wala naman silang binabanggit na pangalan pero alam ko na agad kung sinong itinutukoy nila. Ako lang naman po kasi ang nakasama na walang honor or in short, hindi naman talaga kagalingan gaya ng sabi nila. Pero di ko lang yun pinapansin at itinutuon ko na lamang ang sarili ko sa paghahanda para sa nalalapit na kompetisyon. Oy Jerry, mag-deal tayo. Boses ni Christoph na mula sa aking likuran. Lumingon ako at ngumiti ng bahagya. Anong ibig mo sabihin? Ang tanong ko. Simple lang, mag-deal tayo. Pag natalo kita, aatras ka at papalit sa'yo si Cristel. Ang saad nito na ipinagtaka ko naman. Ha? Teka, hinapatras mo ba ako? Well, ganun na nga. Pero para naman di maging unfair sa'yo, pag nanalo ka, good luck sa kompetisyon. Pero pag natalo kita, papalit sa'yo si Cristel, ang top 4 ng klase. Teka Christoph. Anong laban naman? Basketball, 1-on-1. Basketball? Teka, ba't yan? Bakit? Natatakot ka ba? Di ka ba marunong? Di naman sa ganun, Christoph. Pero, hindi pa man natapos ang sasabihin ko nang sumabat si Cathy. Di ba siya na pinili ng teacher natin? Ba't mo siya pinapatras? Saad nito na agad kong ay kinatuwa. Tuwa na may halong kilig. Ito po ang unang beses na pinagtanggol ako ni Cathy.
Kung dati kasi ay tahimik lamang ito at walang pakialam kapag nagpaparinig ang mga kaklase namin sa akin dahil sa pagpili sa akin na sumali sa kompetisyon. Bakit? Natatakot ba siyang matalo? Saad ni Christoph. Baka naman kasi di marunong. Ang sabat naman ng isa naming kaklase. Sabay nagtawanan ng iba pa. Maya-maya po ay lumapit sa akin si Cathy at saka nagsalita. Marunong ka ba? Ang diretsong tanong nito. Oo naman. Ang matipid kong sagot na may pag-aalinlangan dahil ang katotohanan ay di naman po talaga ako marunong maglaro. Di ko po kasi talaga hilig ang sports na basketball. Kaya wala po talaga akong alam sa paglalaro nito. Kung ganon, sa linggo, sa lumang court, lalabanan mo si Christoph. At pag natalo ka gaya ng napag-usapan, aatras ka sa kompetisyon at papalit sa'yo si Cristel. Saad nito tsaka umalis sa harapan ko. Ngumiti naman sa akin si Christoph at nagsalita. Good luck sa'yo Jerry, sports lang bro. Kuya Alex, buong hapon akong di makapag-focus nun kahit nga sa pag-uwi at sa pagtulog ay iniisip ko pa rin yung darating na laban namin ni Christoph ngayong linggo. Iniisip ko na paano ako mananalo sa kanya, ang husay-husay niya sa paglalaro. In fact, player nga po siya ng aming school at talagang marami pong humahanga dito dahil sa husay nitong maglaro. Sa mga di po nakakaalam ay gwapo si Christoph at matangkad. Siguro mas matangkad siya sa akin ng ilang sentimeter. Kung ako ay 5'7", siya naman po ay 5'9". Kung sa katawan naman ay halos magkasimpayat lamang kami. Ang advantage lamang po niya mula bata ay naglalaro na ito habang ako ay ngayon pa lang. Marami nga pong nagsasabi na sayang daw ang tangkad ko kung di ko gagamitin sa paglalaro ng basketball. Pero sadyang wala po akong hilig sa sports na ito. Tanging panonood ng movies, pagsusulat ng kwento at paggawa ng mga short film ang hilig ko. Pero bilang pagkahanda ay talagang nag-ensayo po ako ng matindi. Kamailang beses po akong nanood sa YouTube ng mga tutorial kung paano gumaling sa basketball. Ano ang mga moves at kung paano makashoot, etc. Pero parang di po ata sapat ang isang araw na preparasyon para matuto agad. Nagpaturo pa nga po ako sa papa ko pero maging siya ay hindi rin marunong. Basta ang tanging advice lamang niya sa akin ay kahit di ako marunong mag-dribble, as long as nakakatira ako, ay kaya ko pa rin talunin ng makakalaban. Sabi ko, paano pa? Mahusay po yun. Depensa anak. Sa larangan ng basketball, malaki ang ginagampanan ng depensa. Kapag napipigilan mo na makashot ng kalaban at di siya makascore habang ikaw ay nakakascore, ikaw ang mananalo. Tandaan mo, ang Detroit Pistons noong 2000 na depensa ang puhunan ay nagkampiyon. Ikaw pa kaya? Kuya Alex, sa sinabing ito ni Papa ay nabuhayan ako ng loob. Sabi ko, depensa. Kaya naman mas nag-focus ako sa kung paano dumepensa ng maayos. Pinractice ko po iyon ng ilang oras. Kasabay po nito ay pinractice ko din ang pagtira ng maayos. Sa una ay medyo nangangapa pa hanggang sa matutunan ko na rin. Pero as usual ay hindi pa rin ako sanay mag-dribble. Months pa atang aabutin bago ako matuto. Bago pa mag 5 PM ay pumunta ako sa lumang court para mag-practice sana. Hiniram ko yung bola ng tito ko para doon mag-practice ng pag-shoot ng bola. Unang tira, sablay. Pangalawa, sablay. At pangatlo ay pasok. Namangha ako lalo na't nasa may 3-point area ako. Pero bigla ko pala naalala na hawak ko pa ang bola. So ganun, sino ang nag-shoot? Pagtingin ko sa likuran ay nakita ko si Cathy. Nakangiti ito habang pinagmamalaki na na-shoot niya ang bola. Gaya po ng dati ay tumigil na naman ng mundo ko. Ilang segundo din pong nakatingin lamang ako sa kanya at di kumalaw. Di ko na namalaya na inabot na pala ako ng ilang minuto sa pagtitig sa kanya. Habang siya naman ay nakatingin lamang sa akin at nagtataka kung bakit ako nakatitig sa kanya. Kaya Alex, sa mga oras na ito ay para bang ayoko nang tumigil pa ang pagtakbo ng orasan. Para bang nais ko na manatili na lamang kaming nakatayo at nakatingin sa isa't isa. Sobrang ganda talaga ng babaeng pinangarap ko at minamahal ko.
Mga kapareng, abangan po ang part 3 ng kwento ni Jerry at Cathy. Maraming salamat po sa pakikinig at magkita-kita tayo sa part 3 ng ating kwento. Ako po ang inyong Kuya Alex. Maraming salamat po sa pagsuporta at nawa ay nakasubscribe na kayo at nakalike sa videong ito. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat.